So, magandang hapon sa inyo, Moto Art here. At sa video ito, pag-usapan lang po natin or mag-introduction muna tayo about sa Byled na gagawin po natin, which is i-DIY po natin yan dito kay Scarlett. Ang dami niyang nagre-request sa inyo guys. Pero ngayon, bigyan ko lang kayo ng introduction. Also, hingi na rin ako ng suggestion para sa gagawin natin soon na DIY Byled video. At ngayon guys, dumating na rin yung ating mga parcel para sa first batch ng materialis natin kasi hindi ko pa siya na-order ng isahan. So, inuunti-unti ko muna at yun, kung gusto yung malaman yung mga gagamitin natin, eto siya guys. First batch pa lang ito at yung mga ibang pyesa is darating pa soon. Pero yun, pakita ko na rin sa inyo at bibigyan ko na rin kayo ng idea about sa gagawin nating Byled. At bigyan nyo rin ako ng idea kung sakali man sa mga materyales or kung anong klaseng Byled yung gagawin natin. Para nang sa gayon, yung mga gustong gumawa ng Byled is umakma po yung video natin sa gagawin ninyo. So by the way, yung sample po ng Byled is katulad nito, itong sa ADB po natin, which is, nung nabili natin to guys, meron na siyang Byled at hindi po ako yung gumawa niyan. So yung pinaka-primary na nagustuhan ko sa Byled guys, is napakaliwanag po niya sa kalsada kasi projector lights po yung nakakabit dito at dalawa po yan. Ayan sa ADB dalawa. So dito rin sa Honda Click po natin, magkakaroon siya ng mata. Dito sa ADB ang angas. So yan yung welcome lights niya guys. At controlled po siya via app. So may mga modes din yan at pwede po natin siyang ibalik to white or back to stock po natin. Para nang sa gayon, di po tayo huli sa LTO. So itong mga dumating natin guys, ayan, isama ko na rin kayo sa unboxing. Also, ilalagay ko na rin yung link dyan sa description kung gusto yung umorder. Ito yung sure ball na kailangan natin. Tapos yung mga susunod na darating guys, doon na tayo pwedeng magkaiba-iba or maging optional kung anong watch, kung anong kulay, whatsoever. Pero ito yung pinakailangan nyo kung gusto nyo magsimulang mag-Byled. Actually, itong pinakamalaki na to na parcel natin guys. Ayan, ngayon ko lang siya open, no? Habang binubuksan ko to guys, kwento ko lang din, yung pag-DIY po natin ng Byled is makakatulong po para sa mga budget meal lang or hindi masyadong malaki yung budget. Kasi yung Byled mismo guys is napakamahal. At kung papagawa pa po natin yan or bibili po tayo ng Byled is dodoble po yung gagastusin po natin. Napakahirap na mabuksan nito, ang daming tape eh. So, ito yung una kong in-order guys. May plastic pa. Ang daming, ang daming langgam. Nilanggam na guys. Sobrang tagal ng parcel na to. Ito yung lens para sa ating headlight ASI guys. So, bumili ako ng lens kasi yung lens po natin na to is replacement na lang at hindi po siya original. So, para rin po sa mga may same case na medyo basag na yung lens or medyo pangit na or medyo naninilaw na or kung hindi na po stock yan. Yung stock kasi natin guys is hindi po naninilaw at sobrang tibay. Pero ito nga dahil medyo hindi na po siya magandang tignan at may mga konting gasgas na. Hindi rin kasi original yan guys. Pero itong nabili natin is Stanley po yung brand niya guys. Ayan o, Stanley. So, para magkaroon din kayo ng idea, yung Stanley na yan po yung katulad na stock na quality. Kumbaga, katagalan, hindi po siya maninilaw. Also, matibay na matibay to guys. Itong Stanley na headlight po natin. Headlight lens. Ngayon, take note lang, kung okay pa yung inyong mga lens, wala pang basag, hindi pa naninilaw, magagamit pa po natin yan para sa ating mga Byled. Kumbaga, tatanggalin po natin yan dito sa ASI natin at ibabalik lang ulit natin. Pero yun, papalit na tayo ng bagong ASI. So maglalagay ako ng mga link dito sa description guys ng mga item natin na to para if ever man maka-order din kayo ng mga pyesa natin. So next guys, actually itong mga in-order ko na first batch po natin is parang mga pinaka-base po ng ating Byled projector. Alam ko yung iba sa inyo may idea na sa pagba-Byled, no? At naghihintay na lang po ng tamang tutorial, tamang video para makapag-umpisa. At ito nga po pala guys is hindi po sponsored at binili po natin galing sa Ayoto. So yun, for idea, straight Ayoto po tayo sa gagawin po nating Byled setup. So bakit? Una sa lahat, yung Ayoto is mas mura compared sa AES at sa quality naman is hindi naman sila masyadong nagkakalayo. So okay na okay itong Ayoto para na rin sa mga hindi ganun kalakihan yung budget. At by the way, marami na rin naman gumagamit ng Ayoto guys kahit na
mas mura siya sa AES at also halos may mga set sila na binebenta kung kaya naman pwede tayo makatipid at pwede nating orderin ng isahan po yan. Ito guys, kung hindi ko pa nababanggit, AES po itong kay ADB po natin, yung violet po niya. Hindi po ako yung gumawa niyan at nakalimutan ko kung sino yung gumawa niyan eh. Umorder ako sa Ayoto guys, in-add to cart ko muna bago ko chineck out lahat para ayan o, isahan nilang binigay. Isa lang balot pero ang daming nasa loob kasi inisahan ko yung pag-check out niya. Ito guys, hindi pa to sponsored. Binayaran ko pa lahat ng pyesa na to. Tapos, soon papadalan po tayo ni Ayoto ng mga next batch po ng pyesa natin na pwede po nating install yan sa mga Click B3 sa putol natin or dun sa kapatid ko guys. Kaya naman abang-abangan nyo. Siguro maraming series tayo gagawin ng Violet kasi hindi ko sure kung magiging perfect yung unang video natin about sa Violet. Pero yung sisikapin ko na maintindihan nyo at maging maganda yung tutorial natin ng pag-DIY guys. Ang dami talagang nag-aabang eh. So ito yung next natin na pyesa guys. Kagaya na sinabi ko, base muna tayo yung pinaka-base ng Violet. So bukod dito sa lens, ito pwede hindi na kayo gumastos dito kasi nga pwede nyo gamitin yung inyong mga stock lens. Pero dito guys, kailangan nyo talagang bumili nitong retrofit. So sa mga hindi nakakaalam ng retrofit, ito po yung paglalagyan ng Violet po natin. Though pwede naman po natin gamitin yung pinaka-base po ng ating mga headlight. May ganito rin kasi siya guys, pero hindi po siya nakasukat na ganito. Ito kasi tinawag na retrofit kasi nakasukat siya para pumasok po yung ating mga Violet projector dito. And kung gagamitin natin yon, kailangan po nating mag-modify pa ng bahagya at medyo mahirap mag-modify guys. Kung kaya naman mas okay, bili na kayo nitong retrofit. Ito, si Ayoto kasi napakaganda ng retrofit niya. May mga butas na siya. May fan na rin pala siya oh. Ayan, tapos pwede pa natin dagdagan ng isa. Ayan oh, tapos may ano na siya dito, exhaust. Kaya all goods tong Ayoto guys oh. Ayan oh. Tapos yun, kagandahan kay Ayoto. Sukat na lahat guys. Yung mga socket natin dito kung saan natin siya papasok. Titignan na lang natin kung magagamit natin yan or kailangan pa natin mag-modify. Tapos dito may auto leveling tayo. Sa mga hindi nakakaalam nun, alam ko, meron na tayo dyan sa na-order natin. Yun yung part kung saan pwede natin taas-baba yung Violet dahil dun sa mechanism dito. So yun yung auto leveling. Ayan guys, ito, retrofit para sa Violet po natin. Kailangan po natin to. At kung di tayo bibili nito, kailangan po natin mag-modify, which is napakahirap mag-modify guys. Kasi maraming pang cheche-bureche. Kaya kung ako sa inyo, kung magdi-DIY kayo, retrofit, mas malinis pa siyang tignan guys. Or wala tayong tapal-tapal na gagawin. So yan, kumpleto na yung pinaka-base po natin. Retrofit para sa Violet. Tapos ito yung lens ko. So, bago yung lens natin, guys, para ganda rin yung kalabasan ng Violet natin. Hindi na okay yung lens natin, guys, eh. By the way, guys, all sealed naman, no? Tsaka okay naman nung dumating sa atin tong mga pyesa galing kay Ayoto. Also, itong lens ng Stanley. So, wala naman siyang gas-gas. So, yun, wala naman tayo po problemahin kung order tayo online ng mga pyesa po natin para sa Violet po natin. So, meron pa tayo dito. Ayan, isa-isayin lang natin to, guys. So, gusto ko lang kayo i-kondisyon sa gagawin po nating Violet or gusto ko lang malaman nyo na magba-Violet talaga tayo. Seryoso po tayo dun guys. At yan, inuunti-unti ko lang guys kasi ang dami nating pending. So next naman po is itong relay natin guys. Galing din kay Ayoto ito. Ayan, pakita ko sa inyo na malapitan. Galing din yan kay Ayoto. So yung relay na to guys, yan yung basically relay. Tapos yan, dudugtong po natin yan sa mga switch po natin, sa mga positive negative po ng ating mga Violet para mapagana po natin siya at hindi po siya mag-overload. Kumbaga, yung relay nagti-trigger para gumana yung mga parts po natin, yung Violet, tapos connect sa baterya, mga shroud. Basta yun guys, malalaman nyo rin yan. So, at yun, ang daming gumagamit nito. Pero kung may masasuggest nga kayo guys, if ever man, na mas magandang relay or may alternative para dito, ayan, suggest lang kayo sa comment section guys. Kasi gusto ko magtulungan tayo about sa pagbibuild nito. Kasi di lang din para sa akin yung pagbibuild ng Violet. Para rin sa inyo to guys, para mapag-DIY din kayo. Next po natin is itong bracket para sa Violet projector natin. Ganda. Ngayon lang ako nakita nito ng personal. Ayan guys. So ito po yung bracket kasi dyan po natin ipapasok yung ating mga Violet. Para magkaroon kayo ng idea. Ito yan. Dito yan guys. Dito yan. Dito yan. Dito yan.
At pwede po natin siyang ma-adjust kapag nilagyan natin siya ng auto leveling. Meron siyang angat, pwede siyang bumaba para matansya po natin yung buga ng ilaw, hindi po siya mataas, hindi po siya mababa. Tapos dito po sa bracket ni Ayoto, meron siya lalagyan ng MDL, pero hindi na po natin siya lalagyan guys, kasi redundant lang, may bayad na tayo dito, hindi na natin kailangan to. Baka tatakpan na lang natin yan guys. Pero kayo, kung sakali man, pwede nyo naman lagyan ng MDL yan, pero tayo, for idea, di na po tayo maglalagay kasi redundant lang talaga yan guys. Kaya unti-unti nagkakaroon na kayo ng idea sa bayad natin. Actually ako rin nagkakaroon na ako ng visualization sa gagawin po natin. No? So para sa mga nagtatanong kung alam na po ba nating gawin yung ating mga bayad, actually pinag-aralan ko na siya guys at gumawa ko ng sarili kong diagram. Dinrawing ko pa talaga yan para if ever maintindihan ninyo. At ito i-revise ko. Ito pahapyawan ko lang kayo guys. So bago natin i-reveal yung ibang mga pyesa-pyesa dyan. Pahapyawan ko lang kayo kasi baka so nakadrawing po dyan yung switch kung saan po siya dudugtong. Ayan no, yung mga wire po natin guys. Pinag-aralan ko na kung saan po siya magdudugtong-dugtong kasi gagamitin din po natin yung stock na socket po natin dyan. Tapos ayun yung retrofit natin guys. Tapos yung mga socket, yung mga fan. Ayan guys, hindi ko muna masyadong i-detalye ng sobra sa inyo. Pero ayan po for idea, yung diagram po natin guys. Hindi pa kumpleto yan at i-revise ko pa po ito. Pero ayan, nandyan yung mga kailangan natin, yung mga screw, yung mga lens at kung saan sila ipagdudugtong. Ayan guys, sa akin medyo malinaw na nung ginawa ko siya ng diagram. Ayan. So yun guys, soon i-elaborate ko naman to, i-detail ko ng maayos yung mga bawat diagram na nakadrawing po natin dito. Tabi ko lang to guys. So proceed tayo sa iba nating pyesa. So next na pyesa naman po natin is itong left handle switch po natin. Ayan, galing din to kay Ayoto guys. At pakita ko siya sa inyo ng malapitan. So ito kasing left handle switch na to guys, naka-design po talaga siya para sa bayad po natin. So kumpleto po kasi siya ng switch. Merong high and low dyan. Merong left and right. Tapos busina, passing. Tapos dito meron tayong tatlong trigger dito. So, explain ko na lang yan soon sa inyo. At yun, yung alternative nga natin dito is yung Viction switch. Pero ito, goods na po ito para sa bayad po natin. So, marami na rin gumagamit nito guys. At yun, may mga imo-modify lang po tayo dito at idudugtong sa ating relay para mapagana po natin yung bayad po natin. So, nandito naman yan guys. Oh. Ayan yung IOTA switch, pupunta dyan, ayan oh. Diba? Medyo magulo yan sa umpisa pero kapag napagdugtong-dugtong natin step by step, alam natin kung paano siya pagaganahin. So ito hindi to plug and play guys kahit may socket yan. Hindi siya plug and play. Need po talaga siyang i-modify kung kaya naman gagawa natin ng tutorial yan. Yan na po yung left handle switch po natin galing kay Ayoto. Kailangan po natin to guys. At yung stock po natin na left handle switch, hindi po obra guys para sa DIY by LED po natin. Ayan, ito yung hinahanap ko. Ito yung auto leveling guys. So, ito, gusto ko talaga maglagay nito. Pwedeng hindi naman pero para sa mga ayaw, wag na kayo maglagay. Pero ako, may reason ako kung bakit maglalagay tayo ng auto leveling or pang taas baba para sa bayad natin. Kasi itong sa ADB natin guys, yung low po niya is nakakasilaw. Kaya naman hindi ko rin siya magamit kahit na sobrang dilim. Ginagamit ko lang siya pag wala akong kasalubong. Kasi yung low po niya nakakasilaw at ang mahirap, wala po siyang adjustan. Wala po siyang adjustan dito na iniikot at umangat baba. Kung kaya naman, hindi ko masyadong nagagamit to. So itong auto leveling guys is mechanism po yan para as baba itong bracket po natin. So yung mangyayari dyan, sa likod yung auto leveling, ayan dito yan. Dito yan. Tapos, dahil umiikot to guys sa pamamagitan ng trigger po natin. Itong bracket po natin which is may lamang bayad. Angat baba yan guys. Angat baba. Ayan. Para yung tutok ng bayad po natin is hindi po nakakasilaw at matapat po natin kung saan po natin siya gustong itapat. Ayan. Pwede nating itaas baba. Kasi konting adjust lang yan is pwedeng nakakasilaw na po yan. Kung kaya naman, kailangan natin ito. So, galing din po ito guys kay Ayoto, auto leveling switch. So, goods na goods to para sa bayad po natin. So, ayan yung mga ano niya, kasama. So, di nyo pa magigets yung mga yan, pero yun. Maglalagay po tayo ng auto leveling switch. So, yan guys, medyo nakarami na tayo. At yung mga tinuro ko sa inyo, kailangan talaga natin yan sa bayad po natin. Hindi pwedeng wala yan. Kung kaya naman, yan yung first batch na in-order po natin.
So, next naman po. So, ito naman, pwede tayong dito magkaiba-iba, guys. Actually, may in-order pa akong isang shroud na iba yung design, yung BMW ata yun. Pero ito yata yung BMW, guys. Kasi kung malalaman nyo, sa Byled kasi, guys, merong bilog na Byled, tas merong hindi bilog, may flat sa taas at baba. At yun yung tinatawag na BMW shroud. So, para mag-gets nyo kung ano yung shroud, guys, ayan, buksan natin. Galing din kay Ayote yan. 2 pieces siya, no? Kailangan natin ng dalawa kasi dalawa po yung mata ng ating Honda Click. So, yan yung shroud ng ating DB. Kung makikita nyo, bilog na bilog talaga yan. Pero ito kasi nilalagay sa paligid ng Byled po natin. Yung Byled kasi natin, bilog mismo at kailangan po niya ng lining sa gilid. So, ayan guys, ito BMW shroud. And kapag may ganito siya at 2.5 inch yung sukat po niya. So by the way, yung sukat na gagawin po natin, ayun, pag-desisyonan nyo, pero yung pinaka-common is 2.5. So kapag nag 2.5 kayo na shroud, dapat yung Byled po natin is 2.5 din po. Ang laki po niya kasi hindi po siya papasok dito. Also, dito sa bracket po natin. So set yan guys, ito kasya dito yung 2.5. Tapos ito pang 2.5 na Byled. Tapos yung Byled na in-order po natin at wala pa po dyan guys is 2.5 din po. At yun, doon ko na i-reveal sa susunod na video natin kung gaano kaliwanag o ilang watts yung in-order natin. 3D crystal shard yung tinawag sa kanya kasi parang yung sa taillight po natin siya, yung ilaw po niya nagagaling dito pero tatagos po siya dito. Ayan. Kaya naman parang magiging 3D yung datingan niya or parang lumulutang. Yung mga 2D kasi guys is parang bilog lang talaga sila, rektang bilog lang or ganito yung shape. Manipis lang siya at nandun na mismo sa loob yung ilaw. Kung kaya naman napakanipis niya tignan at 2D lang siya. Pero ito parang lumulutang kaya naman crystal shroud yung tawag po sa kanya. So yun nandun po sa ating mga ADB is circular po siya at ito naman po yung BMW. So nasa preference nyo na po kung anong shape ng shroud yung pipiliin nyo. Siyempre bumili po tayo nung bilog lang guys. Tapos try ko rin kung bibili pa ako nung 2D lang para matry natin yung iba't iba at magawan po natin ng tutorial kung paano natin idudugtong-dugtong or i-set up yung mga yon kasi baka iba-iba yung pagka-set up sa kanya. Pero ito, salpak lang dito, salpak dito, salpak dito. So yan, dalawa po yan, Ayoto 3D Crystal Shroud. Yung pang isa palagay ko ito yung bilog Okay, ito nga yun. Niya, ewan ko kung galing kay Ayoto to guys, pero alam ko sa Ayoto ko siya in-order Ito yung tinutukoy natin. So may bilog, tapos may BMW. So parehas to na 3D or parang lumulutang guys. So yung kulang na lang natin is yung 2D shroud para masubukan natin. So ito yung pagkakaiba niya guys, ayan o. Ayan, 2.5 din to pagkakaalam ko kung kaya naman kakasya yung Byled na 2.5 na bibilin po natin. Okay guys, suggest po kayo kung ilang watts yung maganda para sa Byled natin, yung hindi masyadong mainit at all goods na walang magiging problema. Pero yung ideal na in-order po guys is 65 watts para saktuhan lang Pero yun, comment nyo kung all goods yun or need pa natin dagdagan or bawasan. Tapos guys, meron na rin pala siyang module sa mismong shroud, no? Ayan ako makikita. Ewan ko kung anong version to ng module. Pero ayan, pare silang may module. Para makontrol po natin siya via app. Ayan. Dito po natin siya kokontrolin guys. So yun, nagkakaroon na kayo ng idea. Ito, BMW shroud. Medyo parang galit-galit yung mata ng ating mga motor pag ito. Tapos ito naman, parang maamo yung itsura ng Byled natin kapag bilog-bilog lang. Katulad na lang nun. Ayan o. Ayan, parang medyo galit na yan. Pero pag ganito yan guys, medyo mas galit-galit pa yan. Pero dito sa mga Honda Click guys, bagay parehas Yung ganito, yung BMW, tsaka yung bilog. Bagay parehas yan So, yan lang naman guys, yung mga first batch po natin. Wala na tayong hindi nabuksan dito. Pero ayan, kulang pa yan. At soon, lalagay po natin or ibibideo po natin, ibablog pa po natin yung mga kulang. Tulad na lang po ng mga tornilyo na gagamitin po natin. Mga wire, yung Byled mismo, ano pa ba. Basta yun guys, ibablog ko na lang siya. At ayun, bigyan ko lang kayo ng pahapyaw sa mga binuksan po natin. Bracket, shroud, tapos yung switch. Ayan yung switch ni Ayoto. Yung auto leveling, yung pang-adjust po ng ating mga Byled guys. Ayan. Tapos yung lens po natin. Yan pa lang naman sa first batch guys. At ilalagay ko po lahat ng link na yan sa description. Also yung mga future na bibilin po natin. Try po natin ilagay yung link yan para if ever man gusto niyo nang simulan,
bumili ng mga pyesa, ito yung mga primary na kailangan nyo. Abangan nyo na rin soon, medyo weeks pa siguro yung bibilangin natin bago natin matapos yung buy-lead natin. Kasi yan, preparation pa lang tayo ng gamit. At ayun. Yun guys, kung may mga suggestion pa kayo, mga pwede nating gamitin na mas okay na materials or anything na iisip nyo about sa pagdi-DIY natin. Kasi yung iba dyan, mga batak na sa paggawa ng buy-lead. Baka may ma-share po kayo sa gagawin nating buy-lead sa experience nyo, based sa experience nyo, based sa mga nalalaman nyo, para pwede po natin siyang may apply sa gagawin po nating DIY buy-lead at makatulong din po sa iba yung gagawin po nating video. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, first batch ng materials natin para sa ating buy-lead. So soon, video rin natin yung mga next batch na materials po natin. Bye bye!